Mga boss Chipamo sir, alam nyo naman po at ang nabalita ay yung pagsisid ho no, sa ilalim ng Taal Lake ay malapit ng umpisahan. Search for sabongeros in Taal Lake slated this week. Ngayong linggo na ho ito. Ang tanong ko ho mga kababayan, payagan kaya ng PBOX? Ano po, dahil po ang PBOX mga kababayan, mga boss Chipamo sir, nag-release po at ang sinasabi nila ay mayroong paggalaw, mayroong mga pag-init ng bulkan. Sabi ng ibang mga kababayan natin, nak ng toko na yan, mukhang hindi pa matutuloy yung pagsiyasat doon sa mga sabongero doon. Sabi naman ng iba, nak ng toko na yan, pati pala yung pati pala si PBOX nabayaran. Wag nyo kayong mag-isip ng ganun. Baka naman talagang sadya lang na mainit ang panahon. Kaya sasabog yung bulkang Taal. Hindi, pero yung timing ho kasi, di ba kainaro o tapik sa balikat, Mark Ramos. Yung timing kasi, kaya hindi natin may iwasan na ang ating mga kababayan ay mapaisip ho ng ganyan. Na pati yung PBOX nabayaran daw ho. Huwag kayo mag-isip ng ganyan, no? Huwag nating isipin yan. Baka yung mga kababayan natin doon sa gilid po ng Taal hindi po sila mag-ready. Diba? Baka hindi sila mag-ready, mga bossing, o paniwalaan yung mga iniisip natin. Sabi ni Jemmy Boy Bahe, sasabog ba talaga? Merong mga prediction yung PBOX na ganun daw po. Pero anyway, dumako tayo dito. Baka this week, baka magkaroon na ng first technical dives, no? Ang ating mga kasamaan sa Coast Guard at sa Navy. Kaya kailangan exploratory muna at aalamin natin kung saan tayo aabot. Ang sabi naman mga boss Chipamo sir, nung mga taga-Ataal, alam nila kung nasaan. Diba? Sabi po yan ni Boying Remulla na secretary ng DOJ. Di ba nung 2019 may napabalita noon dyan sa Taal na may lumutang na bangkay na nakasako? Di kaya isa sa baka natanggal yung tali? Ano po, Ma'am Jenny Ramos? Sabi po nila, mga bossing, nung mga eksperto, posible daw po na makita pa yung mga labi ng mga sabongero. Kasi nga, kung gaano kalalim yon, wala na mga oxygen doon. Wala. Tama ba ako? Oxygen yung sinasabi nila? Wala na mga oxygen. Kaya, posible na magstay kung ano yung itsura ng mga sabongero doon. Grabe, ano? Pakinggan ho din natin si General Torre, mga kababayan, patungkol po dito sa mga missing sabongero. Dahil may narinig ako na si General Torre nga po ang una o ang nagpabukas nitong kaso ng mga missing sabongeros. IDG pa lang siya. May itinapong mga labi sa Taal Lake, may itinapong mga labi ng mga nawawalang sabongero. Pagsisiwalat yan ng hepe ng PNP na nilapitan na umano ng whistleblower na si Dondon Patidongan nung nasa CIDG pa lang siya. Nakatutok si Jude. Lumapit na sa kanya si Patidongan nung nasa CIDG pa lang siya. Kaya yun nga yung sinasabi nila na si General Torre ang nagsabi, meron akong witness na makakapagturo kung nasaan yung mga labi at kung paano ituturo yung mga mastermind daw. Venerasyon. Doon, total Isa sa mga nakagigimbal na revelasyon ni Dondon Patidongan alias Totoy, sa Taal Lake umano itinapon ang katawan ng mga bising sabongero. Pero sabi ni PNP Chief Nicolas Torre III, based on our information, hindi naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. hindi na ididetalye ni Torre kung saan mga lugar pa sila naghahanap para hindi aniya madiskari ng investigasyon. May mga sinabi, Kasi kapag ka nalalaman, sorry eto nasa isip ko lang ho ito mga kababayan, kumbaga naisip ko lang pag nalalaman biglang may pagsabog ng bulkan. Biglang may pagsabog ng bulkan na mangyayari.
Oh, kaya siguro ngayon, ayaw nang ipagbigay o ayaw nang ipaalam. Okay? So, malalaman natin yan pag na-recover na natin ang mga katawan. Bago pa man lumabas ang mga revelasyon ni Patidongan, matagal na aniya itong alam ng PNP. Inamin din ito rin sa unang pagkakataon na bago siya italaga bilang PNP chief, ay lumapit na sa kanila si Patidongan at ibinunyag ang nangyari sa mga missing sa Bungero. Sa EDG pa ako na sinimulan nito. Okay? Sa EDG pa ako nang nakuha namin si Totoy at nagbigay ng information sa amin. I was very shocked. Karumal-dumal naman talaga ang nangyari. Hindi talaga not acceptable by any standards. Pero hindi kinalimutan ni General Torre. 'Di ba? Kaya pang makita ang mga buto. O, Mark Ramos, sabi ni Kainaro. Yun nga po ang sabi ng mga eksperto. Kaya pang makita yung mga labi. No, dahil nga daw depende kung gaano kalalim yung pinagpuntahan ng mga bangkay, wala na daw mga ano doon, mga tawag dito. Wala na oxygen. No? O, tuloy. Nasa protective custody ngayon ng PNP si alias Totoy. Nasa restrictive custody naman dito sa Camp Crame ang 15 pulis na sinasangkot sa kaso ng mga missing sa Bungero. Pinakamataas sa kanila ay may ranggong Lieutenant Colonel. Pero sabi ng PNP, posibleng madagdagan pa ito habang umuusad ang investigasyon. Wala kaming sasantuhin dito. We will leave no stones unturned. Sa ngayon, ayon sa Department of Justice, may mga natukoy ng lugar pero sa palibot pa lang ng Taal Lake na malapit sa ilang palaisdaan doon. There will be layers of sediments because there are eruptions going on. There will be Sabi ni Jemmy Boy Bahe, may backup ang isabong may backup ba ang isabong ng Duterte? Panahon ho yan ni dating Pangulong Duterte, lumaganap yung isabong na yan. Di ba? Nung panahon ho nila yan. Anyway, mga bossing, yan nga. Yung mga sinasabi ho, mga kababayan, na suspect po diyan sa pagdaklo, diyan sa mga kuha diyan sa mga sabungero, may pinakita po si Patidongan dito, mga bossing. No? Meron daw pong kumbaga marka yung mga suspect. At ito nga po ang pinakita, mga kababayan. May mga tato, no? Kaya po, sumilip-silip po kayo diyan sa inyong mga lugar. Baka po may mga ganito kayo. Sabi dito, whistleblower Julie Dondon Patidongan said that he and other individuals, who knows about the disappearance of missing sabungeros